Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Ipinanganak si Susan Jane Capper noong September 1, 1976 sa Manchester, England. Ang kanyang ama ay hindi niya nakilala dahil iniwan sila nito bago pa man siya maipanganak. Ang kanyang inang si Elizabeth ay nagpakasalulit sa lalaking nagngangalang John Capper. Inampun siya ng kanyang stepfather at nagkaroon siya ng dalawang kapatid na sina Michelle at John. Noong 1990s, nang siya ay 14 na taong gulang, ang kanyang stepfather at ina ay nag-divorce na naging dahilan kung bakit naging unstable ang kanilang buhay. Noong una ay sumama si Susan sa kanyang ama at kapatid na si Michelle, pero kalaunan ay naging couch surfer ito na para sa mga hindi pamilyar ay taong nakikitulog sa mga sofa ng iba't ibang mga tao gabi-gabi. Si Susan ay inilarawan na malumanay, may magandang asal at mabait. Sa kanyang kabaitan na ipinapakita, ang mga tao ay hindi alam na may itinatago siyang mabait na nakaraan. Dahil sa hindi stable ang kanyang pamilya, pakiramdam ni Susan na siya ay laging iniiwan ng mga taong malapit sa kanya. Ang pag-iwan ng kanyang ama, pakikipaghiwalay ng kanyang stepfather, at hindi masyadong pagbibigay at pagpapakita ng atensyon ng kanyang ina sa kanya, nagsimulang magrebelde si Susan para makuha ang atensyon nito. Nagsimula siyang hindi pumasok sa kanyang mga klase. Ang pagmamahal na hinahanap niya mula sa kanyang ina ay nakita niya sa kanyang babysitter na si Jean Powell. Sa loob ng ilang taon, ang dalawa ay nagkaroon ng malalim na pagkakaibigan at kalaunan ay lumipat si Susan sa bahay ni Jean kasama ang tatlo nitong mga anak. Hindi nagtagal, ang 24 na taong gulang na drug addict na si Bernadette McNeely ay lumipat din sa bahay ni Jean kasama ang tatlo nitong mga anak. Ang dalawa ay kilalang mga pusher na ginagawang bentahan ng droga ang mismong sala ng kanilang bahay. Ang mga ito ay naiulat din na nagnanakaw ng mga parte ng mga sasakyan at ang kanilang tahanan ay naging venue ng party, puntahan ng mga drugista at ito ay tila motel dahil karaniwan lamang na makita ng mga taong nagtatalik sa loob nito. Sina Jean, Bernadette at Susan kasama ang 6 na mga bata ay nanirahan sa isang maliit na Victorian-style na bahay. Sa dami ng mga taong sama-sama sa isang maliit na lugar, ang kanilang tinitirhan ay mabilis na naging madumi pero hindi ito naging hadlang sa kanilang pagbebenta ng droga. Ang mga drug addict ay labas-pasok sa kanilang bahay at karamihan sa mga ito ay mga delikadong tao. Isa sa mga taong ito ay ang 29 na taong gulang na si Glenn Powell na dating asawa ni Jean. Bukod sa ito ay drug addict, meron din siyang napakahabang criminal history. Kahit silang dalawa ni Jean ay hiwalay na, ang mga ito ay malapit pa rin sa isa't isa at karaniwan silang makikitang magkasamang uminom ng alak. Dahil sa impluwensya ng pinagsamang droga at alak, si Jean ay nakikipagtalik din sa 16 na taong gulang na nobyo ni Bernadette na si Anthony Dodson. Bukod kay Dodson, si Jean ay nakikipagtalik din sa 27 taong gulang na si Jeffrey Lee na isa ding drug addict at ito ay may mahabang criminal record. Ang 17 taong gulang na si Clifford Polk na kapatid ni Jean ay malimit din sa bahay ng mga ito at naiulat na ito ay mahilig din bumili ng droga kina Bernadette. Pero itinanggi niya na siya ay nakikipagtalik sa mga ito. Sa pagdaan ng mga araw, ang kabaitan ni Susan ay sinimulang samantalahin ni Jean. Siya ay nakumbinsi nito na magtrabaho bilang isang tagalinis at pagkatapos ay kukunin nito ang kanyang sweldo. Madalas din siyang mabuli ng mga kriminal na tao na madalas na pumunta sa kanilang bahay. Ang simpleng mga pambubuli ay nauwi na sa pananakit ng mga ito kay Susan. Sa sobra niyang kabaitan, siya ay madaling naging target ng mga drugista. Ayon sa interview sa kanyang kapatid na si Michelle, alam niya ang nangyayari sa kanyang kapatid at sinabi niya na sa sobrang desperado ni Susan na makakuha ng atensyon at pagmamahal
ay wala itong pakialam kung ano ang trato ng mga ito sa kanya. Noong November 1992, sa sobrang pang-aabuso na kanyang natatanggap, bumalik si Susan sa bahay ng kanyang ina na may black eye at ang kanyang katawan ay puno ng mga pasa. Pero siya ay pinagtabuyan ng kanyang ina. Depende sa news article o sources na mababasa mo, merong nagsasabi na hindi siya pinatuloy ng kanyang ina dahil hindi ito magugustuhan ng bago niyang nobyo. Pero may ulat naman na lumabas na humingi ang kanyang ina ng ilang araw para maayos nito ang kanyang kwarto. Pero kung ano pa man ang katotohanan, noong gabi na yon ay walang nagawa si Susan kundi bumalik sa bahay ni Jean dahil wala siyang matutulugan. Nang siya ay bumalik sa bahay, walang nagbago sa trato ng mga ito sa kanya. Bagkus ay lalo pa itong lumala. Ang grupo ni Jean ay pinagbintangan si Susan na ninakaw nito ang pink duffel coat na pagmamay-ari ni Bernadette. Inakusahan din nila ang dalaga na ito ang nagbigay sa kanilang grupo ng pubic lice o kuto. Nang hindi niya nakayanan ang pananakit ng mga ito sa kanya, nagawa niyang makatakas at tumira siya sa bahay ng kanyang stepfather. Pero ang grupo ay nakagawa ng paraan para siya ay maiuwi ng mga ito sa bahay ni Jean. Noong December 7, 1992, ang kanilang grupo ay kumatok sa bahay ng stepfather ni Susan at kinumbinsi ng mga ito ang dalaga na bumalik sa bahay ni Jean dahil nagsinungaling sila na ipapakilala nila ito sa isang lalaki na interesado sa kanya. Ang walang muwang, uhaw sa atensyon at kulang sa pagmamahal na si Susan ay sumama sa mga ito. Pero ang hindi niya alam ay doon pala magsisimula ang malaimpyerno niyang karanasan. Sa oras na sila ay nakarating sa bahay ni Jean, hinila nila agad si Susan sa loob ng bahay. Gamit ang pang-ahit, inahit ni Glenn Powell ang buhok ng dalaga at pati ang kanyang kilay. Habang nangyayari ito ay pinipigilan ng iba niyang kasamahan ng mga paa at pisig nito. Nang matapos, pinilit nila na linisin ni Susan ang sarili niya mismong mga buhok. Nilagyan ni Glenn ng plastic bagong ulo nito at pagkatapos ay ipinarada niya ito sa loob ng bahay habang paulit-ulit na pinupukpok ang ulo nito. Sina Jean at Bernadette ay pinagtulungang sipain ang dalaga kahit ito ay nakabagsak na sa sahig. Gamit ang belt at ang 3 talampakang kutsara na gawa sa kahoy, halinhina nilang hinampas ng malakas si Susan at sa tindi ng pagpalo ng mga ito ay nabali ang kanyang braso. Dinala siya ng mga ito sa bathtub at para dagdagan ang kahihiyan na kanyang nararanasan, pinilit ng mga ito na ipaahit ang mga buhok sa kanyang ari. Nang dumilim na, ikinulong ng mga ito si Susan sa aparador. Sa sakit na kanyang nararamdaman ay paulit-ulit siyang umiyak at ito ay hindi nagustuhan ni Jean at Bernadette. Dahil nag-aalala sila na ang pag-iyak nito ay makakaistorbo sa mga natutulog nilang mga anak. Kaya mula aparador ay inilipat nila ito sa abandonadong bahay ni Bernadette. Gamit ang electric wires, itinali nila ang kamay nito at mga paa sa bawat sulok ng kama. At para hindi ito makasigaw, ay nilagyan nila ang bibig nito ng medyas. Sa investigasyon ay pinaniniwalaan na si Jean ay mag-isang binugbog si Susan sa loob ng 2 oras. Hindi doon natigil ang pagpapahirap ng mga ito kay Susan dahil ang mga drug addict para hindi siya makatulog. Sa loob ng 5 araw ay palala ng palala ang ginagawa nila kay Susan sa punto na sinusunog na ng mga ito ang kanyang balat gamit ang sigarilyo. Pinilit din ng mga ito na ipakinig sa kanya ang malakas na rave music ng pelikulang Chucky gamit ang headphones. Sa lakas ng tunog ay walang nagawa si Susan kundi ang sumigaw. Sina Jeffrey at Clifford ay dumating sa bahay ni Bernadette at nakita nila ang dalaga na naliligo sa sarili niya mismong dumi at mga ihi. Kaya dinala nila ito sa bathtub na puno ng disinfectant. At doon ay kinuskus nila ng matindi ang balat nito gamit ang matigas na brush na naging sanhi ng pagkatuklap ng balat nito. At kung hindi pa ito sapat, si Clifford ay gumamit pa ng pliers para tanggalin ang 2 ngipin ni Susan. Isang kaibigan ni Clifford ang nasaksihan ang pagpapahirap ng mga ito kay Susan. Nang siya ay maiwan sa bahay kasama ang dalaga, nakiusap si Susan sa kanya na tulungan ito at tanggalin ang tali sa kanyang mga kamay. Pero sa takot nito na siya ay mabugbog, ay hindi niya ito tinulungan. Noong December 14, 1992,
Nagdesisyon ang grupo na si Susan ay maaaring i-report ng kanyang pamilya na nawawala. Kaya napagkasunduan nila na kailangan nilang i-dispatcha ang kanilang laruan. Gamit ang ninakaw nilang sasakyan, ang hubot-hubad na si Susan ay pilit nilang isinakay at habang sila ay bumabiyahe sa kanilang destinasyon, ang grupo ay walang tigil sa pagtawa. Nang makarating ang mga ito sa lugar, sina Bernadette, Jean at Anthony ay itinulak si Susan sa matinik na bahagi ng pilapil. Ang nangihinang dalaga ay binuhusan ng mga ito ng gasolina. Pero kahit anong tangka nilang silaban ito ay hindi lumaki ang apoy. Kaya gumamit na si Glenn ng isang lighter at direkta nitong inilagay ang lighter sa likod ni Susan na agad namang sumiklab. Sa tindi ng sakit ay sumigaw si Susan ng malakas. Pero habang siya ay sumisigaw, ang mga taong itinuring niya mga kaibigan ay sumakay sa kanilang sasakyan habang sinasabi ang mga salitang "Burn, baby burn." Kahit nilamon na ng apoy ang kanyang balat, nagawa pang gumapang ni Susan sa pilapil hanggang makarating siya malapit sa kalsada. Kahit 80% ng kanyang katawan ang sunog na, isa sa kanyang braso ay hindi na niya maikilos at kahit matindi na ang sakit na kanyang nararamdaman, nagawa pa niyang makapaglakad sa kalsada hanggang 3 lalaki na sakay ng isang sasakyan ang nakakita kay Susan. Dinala siya ng mga ito sa malapit na bahay kung saan pinainom siya ng tubig. Ang may-ari ng bahay ay nilarawan na ang mga kamay ni Susan ay kulay abo na. Ang mga binti nito ay kita na ang laman, pero kahit ganito na ang kanyang sitwasyon, ikinagulat nila na sobrang magalang ng dalaga at wala itong tigil sa pagpapasalamat sa kanila. Isinugod nila ito sa malapit na ospital kung saan naibigay pa ni Susan ang mga pangalan at address ng mga taong nagpahirap sa kanya bago siya nawala ng malay. Ang mga otoridad ay agad sinugod ang bahay ni Jean at ang mga investigador ay nakita ang mga dugo ang buhok, ngipin, pliers at garbage bag. Ayon sa mga otoridad, ang magkaibigan na sina Jean at Bernadette ay tumatawa pa habang sila ay inaaresto. Nang ang mga ito ay nasa presinto na, itinanggi nilang lahat na sila ay may kinalaman sa nangyari. Ang isa sa kanila na si Anthony Dodson ay nakumbinsi ng kanyang ama na magsalita. Nang ito ay nagsimulang magsalita, ang 5 niyang kasamahan ay nagsimulang magturuan kung sino ang pasimuno sa nangyari. Nang inamin ng mga ito ang kanilang ginawa sa dalaga, ang mga otoridad at ibang mga staff na nakarinig ay hindi napigilang maluha dahil sa kabrutalan na kanilang ginawa sa kaawa-awang si Susan. Ang mga investigador ay nagbigay ng pera at mga bulaklak sa ospital, pero ang dalaga ay hindi na gumising pa. Noong December 18, 1992, ay idineklarang pumanaw na si Susan. Ang paglilitis ay inabot ng 22 araw at hindi ito dinaluhan ng ina ni Susan dahil sa di umanong hindi nito kayang pakinggan ang mga kahayupang ginawa sa kanyang anak. Sina Jean, Bernadette at Glenn ay napatunayang guilty at sila ay pinatawan ng panghabang buhay na pagkakakulong na hindi bababa ng 25 taon. Si Jeffrey Lee ay sinentensyahan ng 12 taon. Si Anthony Dodson ay mahukulong din ng hindi bababa ng 18 taon, habang si Clifford Pook naman ay mahukulong ng hindi bababa sa 15 taon. Habang nagsasagawa ng routine check noong 1996, natuklasan na ang leader ng grupo na si Bernadette ay kirida ng isang officer sa kulungan. Ang officer na ito ay napilitan na mag-resign bago pa man siya mabigyan ng disciplinary action. Nang wala na ang officer ay naiulat na si Bernadette ay nakipagrelasyon naman sa mga sikat na mamamatay tao sa loob ng kulungan tulad ni Rose West at Myra Hindley. Noong 2012, ang sintensya ni Bernadette ay binawasan ng 1 taon pagkatapos mapatunayan na ito ay isang model prisoner o ibig sabihin may maganda siyang pag-uugali sa loob ng kulungan. Naniniwala din ang mga officials doon na pinagsisihan na nito ang kanyang mga ginawa kay Susan. Kalaunan ay inirelease siya sa kulungan noong 2015. Ang ilan sa kanyang mga kasamahan ay nagulat sa desisyon ng parole board dahil naniniwala sila na ito ay isang delikadong tao.
As of this recording, si Bernadette ay malayang namumuhay sa timog na bahagi ng England. Si Jean Powell ay kilala na ngayon bilang Jean Gillespie, pagkatapos ma-finalize ng kanyang divorce habang nasa kulungan. Noong 2012, ang kanyang sentensya ay binawasan din ng 2 taon. Ibig sabihin, pwede na siyang makapag-apply ng parol noong taong 2016. Pero walang nakakaalam kung nag-apply ba siya o na-denied ang kanyang request na makalaya. Si Glenn Powell ay nananatili pa rin sa kulungan, habang si Jeffrey Lee at Clifford Polk na nagkuskus ng mga matigas na brush sa balat ni Susan at bumunot ng mga ngipin ng dalaga gamit ang pliers ay inirelease na sa kulungan sa pagitan ng 1998 at 2001. Merong ulat na lumutang na ang isa sa kanila ay nagpakamatay. Pero dahil sa kakulangan ng katotohanan sa ulat na ito, maaaring ito ay isang tsismis lamang. Si Anthony Dodson na 16 na taong gulang noong nangyari ang krimen ay binawasan din ang sentensya. Mula 18 taon, ito ay naging 16 na taon na lamang noong 2002. Noong 2009, siya ay inilipat sa tinatawag na open prison na katumbas ng minimum security. Pero taong 2013, siya ay opisyal na pinalaya. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa iyo, kabayan.